We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Kinumpiska ang pork products na dala ng ilang pasahero sa loob ng Batangas Port. Mahigpit ding ipinaalala ng PCG ang mga bawal dalhin sa loob ng pantalan. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, mahigpit na seguridad pa rin yung ipinatutupad dito sa Batangas Pier. 4 na araw bago ang bagong taon. Ayon sa mga otoridad, bawal pa rin ang pagpapasok ng flammable materials, gayon din yung iba't ibang klase ng paputok. Paghanda sana sa medianoche, pauwi sa Abra de Ilog ang ilang piraso ng pork products ni Ana Marie. Kaya't maluha-luha siya nang maharang pa ito sa scanning area sa pier. Ay, wala ko tayong magagawa kung yan ang batas eh. Taon-taon naman kasi dito sila. Kaya lang, walang choice eh. bawal pa rin kasi ang pagpapasok nito sa pantalan bilang pag-iingat sa ASF. Bukod dyan, ipinapaalalang hindi pwede sa pier ang flammable materials, patalim at mga paputok kung may magpaplano man na magbitbit nito sa salubong sa 2024. Lahat mismo ng laman, no? Kaya nandiyan na rin yung mga K9 dogs natin, no? Na isa rin sa tumutulong dyan para malaman kung ano laman yung kanilang mga bagahe. Grupo-grupo pa rin ang mga pamilya ang naghahabol na makauwi sa probinsya. Gaya ni Zaldi mula Makati. Alas 6 ng umaga pa sila sa pier kahit alas 5 pa ng hapon ang biyahe pa Romblon. Kailangan kasi yung sa ticket kasi mahirap dyan. Mas maraming pila. May stranded naman, mas mahirap magastos. Sa Port of Calapan naman sa Mindoro, umabot sa mahigit 5,000 outbound passengers ang naitala ng pamunuan ng pantalan. Handa na rin daw sila sa inaasahang pagbabalik naman ng mga pasahero sa January 2. Ivy, sa impormasyon ng port management sa Calapan, oras na bumuhos daw yung mga biyahero, agad-agad ipatutupad yung first come first serve basis sa mga sasakyan. Ang ibig sabihin, bawal na yung booking. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Nagsisimula ng pumuesto ang ilang tindera ng paputok sa harap ng City Hall sa Lipas City. Mahigpit na ring nakabantay ang BFP sa itinalagang firecracker zone sa lungsod. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Kanya-kanya ng handa ng lamesa, pagtatambak ng buhangin sa basang lugar at pag-aayos ng mga panindang paputok ang mga tindera sa itinalagang firecracker zone na ito sa Lipas City. 54 stalls ang pinayagan ng LGU na maitayo sa harap ng City Hall na siyang mga otorisadong magbenta ng mga paputok. Ang 60 anyos na si Aling Ofelia ginastusan daw talaga ang mga requirements para matiyak na ligtas at legal ang ibebenta. Talagang kami ay nagpupursiging magastusan para lang kami safety. Lahat ng bagay na kailangan namin para wag kami mahuli, ginagawa namin mayor's permit, fire, at saka ang aming isang kuwan ay mga police clearance na ikaw ay walang kaso. Umattend kami ng seminar na para kami mga firework ay may seminar. Buena mano naman sa isang stall ang 35 anyos na si Jenilyn na maaga nang bumili ng luces para sa kanyang anak. Pabor daw siya na sa isang designated area lang ang mga tindahan ng paputok. Ayaw kong kapagsiksikan. Kasi sa bayan masiksikan, di mas okay na dini. Nag-ikot na rin ang BFP Lipas City sa mga stalls para inspeksyonin. Patuloy ang kanilang pagpapaalala sa mga tindera sa mga dapat tandaan sa pagbebenta ng paputok.
Ito ay upang mapalaganap ang kaalaman sa pag-iwas at paggamit ng pinagbabawal na paputok ngayong bagong taon. Para siguraduhin na wala pong makakalusot na magbenta ng mga ipinagbabawal na paputok at para siguraduhin yung ating mga manininda ay may kompletong gamit para pampatay ng sunog. Ayon sa BFP, dapat mayroong isang fire extinguisher kada stall ng paputok sakaling kailanganin. Mas gusto raw ito ng tinderang si Flory. Okay lang po, wala naman po problema. Basta po talaga. Tsaka po marami ang nangangalaga sa amin. Paalala naman ng BFP sa mga tindera at mamimili. Sa mga nagbebenta ng paputok at sa mga bibili ay kung maaari iwasan natin ang magbenta ng ipinagbabawal na paputok at sa mamimili ganun din po. Sa mga magpapaputok ay maghanap po tayo ng isang ligtas na lugar kung saan walang madadamay at maghanda po ng pamatay sunog o tubig kung sakaling may mga paputok tayo na hindi pumutok. Bukas ang designated firecracker zone simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi na magtatagal hanggang December 31, 2023. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Hindi pa rin seselyuhan ang mga service firearm ng pulisya ngayong taon. Ang mga pulis namang mapapatunayang nagpaputok ng baril sa labas ng serbisyo mahaharap sa admin at criminal charges. Narito ang report ni Paul Hernandez. Gaya pa rin ng dati ang mga service firearms na hawak ni Ale at mamang pulis, hindi pa rin seselyuhan ang mga baril. Wala na raw mahabang paliwanagan dyan. Dapat alam ng hindi ito ginagamit ng basta-basta lang sa pagsalubong sa bagong taon. Disiplina lang siguro yung ating sinumpang tungkulin na talagang magkaroon tayo ng kumbaga safe na celebration ng bagong taon. Pero kung sakali mang makalimutan, babala pa rin ng PNP Calabarzon. Criminal at administrative charges ang kakaharapin kung magsasagawa ng illegal discharge ng mga bala. Ang paulit-ulit na bili nila, no to indiscriminate firing. Mandato natin, gagamitin lang po natin pag during our official duty at syempre po sa pag-responde po sa mga insidente. Hindi lang para sa mga PNP personnel ang babala, maging sa mga sibilyang nagmamayari ng baril. May nasampahan ng araw sila ng kaso sa Ibaan, Batangas nito lamang Pasko dahil sa pagpapaputok ng baril. Wala namang nadisgrasya rito. Isang individual tinawag ng kabarangay niya, so narespondihan natin. At so far nahuli naman po yung tao. Bukas din ang tanggapan ng pulisya kung nagnanais ang gun owner na isurrender muna sa otoridad ang kanilang armas. Ang mga hakbang at kampanyang ito ng pulisya ginagawa rin para walang mabiktima ng stray bullets o ligaw na bala. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Lumakas ang bentahan ng karne ng baboy sa Batangas City New Market ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Sold out na ang pakatay na 2 baboy ng tinderang si Jenilyn sa Batangas City New Market mag-aalas 9 pa lang ng umaga kanina. Sa bagong taon na lang daw siya magpapadagdag ng katay dahil batid niyang mas madami pa ang mga mamimili. Magandang senyales daw ito na muling nanunumbalik ang sigla sa pamilihan. Siyempre po, malaking epekto yan dahil nakakatubo ka ng ayos, tapos siyempre nakakaubos ka ng paninda. Huwag naman sana po para yung mga mamimili naman po natin ay makabili ng kanilang gustong bilhin. 4 na araw bago ang mismong pagsalubong sa bagong taon na nanatiling 300 pesos to 350 pesos pa rin ang kada kilo ng karneng baboy na mabibili sa Batangas City New Market. Bagay na ikinatutuwa naman daw ng mamimiling si Liza. Sana wala ng pagtaas para kayang bili ng tao. Umaasa naman ang tinderang si Joy na hindi na tumaas pa ang presyo ng karneng baboy para patuloy ang malakas na bentahan sa pamilihan. Nagkakaroon daw kasi ng malakas na kompetensya sa labas ng pamilihan kaya humihina ang kanilang benta. Pagka mababa po ang presyo ng karne, yung iba po maraming nagkakatay sa labas. Pagka mataas po, hindi po sila makakapagkatay. Sila po pumipilit na bumili ng karne na mataas dito sa loob ng palengke. Sabi naman ng pamunuan ng pamilihan, magdedepende ang presyo ng karne ng baboy sa mga supplier. Tiniyak naman ng otoridad na sapat ang supply ng baboy sa probinsya. Nakatigil na kami sa 310, 300, 350 yung liempo. Wala, pagka mababa ang karne, di mababa ang ano. Umaasa naman ang ilang tindera na kahit walang okasyon ay patuloy daw ang malakas na bentahan sa pamilihan. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern,
Tagalog. Mas lumakas pa ang bentahan ng lechon sa iba't ibang lugar sa Batangas habang papalapit ang bagong taon. Nagbabalik sa report si Denise Abante. 24 oras na ang operasyon o ang pagluluto ng mga lechon sa tindahang ito ni Mang Kanoy sa Batangas City. December 10 pa raw kasi nagsimulang dumagsa ang mga order para sa Noche Buena at Medianoche. Pero ayon kay Mang Kanoy, di hamak na mas marami raw ang pa-order nila ngayong taon kaysa noong nakaraang taon. Gayunpaman, wala daw silang cut-off ng orders. Mura pa rin naman ang bili namin sa baboy at saka direkta kami sa farm kung kumuha ng lechonin. Nag-i-stock ako kasi nga, halimbawa, may umorder ng pangbukas, di automatic na meron ako maipakita. Hindi na rin daw sila nagtaas sa presyo ng lechon. Nagkakahalaga pa rin ng 8 hanggang 15,000 piso ang lechon, depende pa rin sa laki at bigat nito. Malaking bagay daw na mas marami ang orders ngayong taon. Para sa akin, okay ngayon. Dahil siyempre, yung mga tao ay padami ng padami. Siyempre, hindi naman mawawala yung sa lamesa yung lechon. Kahit na maliit, 10 kilo, lalo't higit yung nakakaraos, nakita ng pera dahil nga ng mga bonus, ay napakaganda ng lechon na naroon sa lamesa. Sa katunayan, ilan sa mga pa-order ni Mang Kanoy ay ready for delivery na. Inihahanda na rin ang iba pang mga baboy na lulutuin mamayang gabi para sa orders bukas. Samantala kung walang cut-off sa tindahan ng lechon ni Mang Kanoy, December 26 pa lang, cut-off na ng order sa tindahan ni Jepoy sa Balayan, Batangas. Ibinigay na lang daw ni Jepoy sa iba pang mga maglilechon ng ibang mga pa-order. Hindi na raw nila kakayanin pa dahil sa dami ng mga nagpa-reserve para sa December 31. Sa katunayan, aabot na raw sa mahigit 50 ng lechon ang kanilang na-deliver mula pa noong December 16. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Biyernes, December 29, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng Agoncillo, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng row clearing ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay sa pamamaril ang 24 anyos na lalaki sa Candelaria, Quezon na kinilalang si Christopher de los Reyes. Sa initial report ng Candelaria Municipal Police Station, naglalakad malapit sa bakanteng lote ang biktima nang bigla umanong sumulpot ang hindi pa nakikilalang sospek at saka ito pinaputukan. Tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng sanhi ng pagkasawi ni de los Reyes. Inaalam pa ang ginamit na baril sa pamamaslang. Mabilis daw tumakas ang sospek matapos ang pamamaril. Patuloy pang isinasagawa ang investigasyon para malaman ang mga posibleng motibo ng pamamaril. Na-recover ng Mauban Police ang isang transparent plastic na naglalaman ng hinihinalang cocaine sa dalampasigang sakop ng Barangay San Lorenzo, Mauban, Quezon. Ayon sa pulisya, isang residente ang nakakita rito habang naglalakad sa lugar at kaagad umano nitong ipinagbigay alam sa himpilan. Tinatayang nasa 500 grams ito at nagkakahalaga ng mahigit 2.6 million pesos. Nasa kustudiya ito ngayon ng PNP Special Operations Unit 4A ng Drug Enforcement Group para sa tamang disposisyon. Magsisimula na ang bentahan ng paputok sa Batangas City bukas hanggang December 31. Nagbabala naman ang pulisya sa mga magbebenta ng iligal na paputok. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Nasa 2,000 square meters ang lawak ng firecracker zone sa Barangay Kuta sa Batangas City. Mula sa dati nitong lugar malapit sa City Sports Coliseum, inilipat ito para mas maging accessible raw sa mga bibili ng mga paputok. Doon po sa tapat ng venue ay may malaking parking space siya at hindi po magkakaroon ng congestion yung mamimili. Nasa 30 stalls ang itatayo sa selling area na may pare-parehong sukat na 4x4 meters ang kada tolda. Bago pa ang pagbubukas nito bukas, nakapag-apply na raw ng permit ang mga tindera rito. Karamihan sa mga ibebenta, galing pang Bukawi sa Bulacan. Talagang tutok po kami dyan kasi ayaw po namin na magkaroon ng makalampas o malusutan kami na may
benta ng illegal firecrackers. Binantaan na rin ng mga otoridad ng mga negosyante na hindi sila mangingiming ipasara ang pwesto kung may mga illegal na paputok na ibebenta sa lugar. Mananagot din kung may magtatangkang magbenta sa labas ng itinakdang firecracker selling zone. Bawal sa bahay o kahit saang establishmento. Pag nadaanan ng kapulisan, may nakapag-report, may nakapag-text, pupuntahan po at kukumpiskahin. At pwede pa rin pong makasuhan. Hiling nila ang kooperasyon ng taong bayan na isumbong sa kanila kung may mga nalalamang paglabag. Simula na ang bentahan ng paputok mula bukas hanggang December 31. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Inoobserbahan ng Talisay Municipal Health Office ang ilang katao sa Camarines Norte matapos makagat ng rabid dog. Tutukan yan sa report ni Hazel Alviar. Sa kabila ng pagsusumikap ng Municipal Agriculture Office sa pakikipagtulungan sa Provincial Veterinary Office sa kanilang rabies education program at symposiums and seminars ukol sa responsableng pag-aalaga ng hayop, isang mag-ina at isang individual ang kasalukuyang inoobserbahan ng Municipal Health Office sa Talisay, Camarines Norte matapos kagatin ng rabid dog o ng asong may rabies. Ito ang kinumpirma ng Municipal Administrator sa bayan. Kung makikitaan sila ng simptomas nga na kailangan pa silang dagdagan ng anti-rabies ng another dosage, nakaalalay naman po, nakamonitor ang ating MHO at ang ating barangay para mabigyan ng kaukulang aksyon. Base sa datos, mula Abril hanggang Desyembre ng kasalukuyang taon, nasa 14 na kaso na ang naitatalang animal bite sa Talisay kung saan isa rito ay kagat ng daga, 5 kalmot ng pusa at 8 rito ay kagat ng aso, kabilang na ang mga inoobserbahan ngayon. Isa sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng aming tanggapan ang Municipal Agriculture Office ay ang Rabies Eradication Program, na kung saan sa ilalim po nito ay regular naming sinasagawa yung pagbabakuno ng mga aso sa bawat barangay. Pangalawa, yung dog catching and elimination sa bawat barangay din po yun. Bukod sa dog bite, 4 na vehicular accident ngayong taon ang naitala na ang dahilan ang mga asong pag-alagala sa mga lansangan. Ayon sa LGU, hindi sila nagkukulang pagdating sa mga programa at paalala. Panawagan nila sa mga nag-aalaga ng mga hayop na maging responsable. Pagpalagay mo, hindi mo na kayang alagaan, hindi mo na kayang pakainin at nagkakalat na lang sa loob ng bahay, i-turn over na ang aso sa barangay. Kasi yan po ang madalas nangyari. Sa una, ang cute ng tuta, hihingin yung tuta, aalagaan. Later on, wala nang makapag-alaga, napapabayaan, di napapakain, pinapakawalan na sa kalye. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Pinuri ni Christopher Martin ang makiling co-star na si Elle Villanueva. Samantala, magtatanghal ang The Voice Generations winner na vocal mix sa Kapuso New Year Countdown. Narito ang report ni Hazel Alviar. Para kay Christopher Martin, kung may dapat daw bigyan ng commendation sa serye ng Makiling, yun ay ang lead star na si Elle Villanueva. Ayon sa aktor, si Elle daw ang nagdala ng kanilang show dahil sa galing nito sa pag-arte. Iikot ang kwento ng Makiling sa mga pagsubok na pagdadaanan ng magkababatang Alex at Amira. Nagagampanan nina Derek Monasterio at Elle, 2 bata na lumaki sa paanan ng bundok Makiling. Magiging kontrabida nila dito si Christopher. Matapos ang kanilang pagkapanalo sa The Voice Generations, naghahanda na ngayon ang grupong Vocal Mix sa kanilang performance sa nalalapit na Kapuso New Year Countdown. Mula sa Team Stelbaum ni Coach Stel ng SB19 ang grupong Vocal Mix na kinabibilangan ng mga young singers mula sa Cagayan de Oro. Bukod sa Vocal Mix, ilang Kapuso stars at musical groups din ang makakasama sa year-end party sa December 31. Samantala, mas nanaig si Rowald kesa kay Atom sa puso ni Stella. Maging masaya na kaya sila hanggang sa huli. Ano pa kaya ang plano ng tadhana para sa kanila? Huwag palampasin ang huling 2 gabi ng Love Before Sunrise pagkatapos ng Black Rider. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
Kumpara noong mga nakaraang araw na dagsa ang mga pasahero sa Batangas City Grand Terminal, kakaunti na ang dating ng mga biyahero ngayon, 4 na araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Ayon sa ilang driver ng bus, ang dating biyahe nila na 2 oras pa Maynila, umaabot na ng 4 na oras dahil sa matinding daloy ng trapiko. Inaasahan pa rin ng pamunuan ng terminal ang pagdagsa ng mga pasaherong pabalik at uuwi sa iba't ibang probinsya bukas, araw ng Biyernes. Payo nila sa mga mananakay, agahan ang pagpunta sa terminal para makaiwas sa siksikan at mahabang pila. Ang ilang tindera naman, bagamat matumal ang bentahan ngayong araw, umaasang makakabawi sa kita bukas kung saan inaasahan ang buhos ng pasahero. Maganda na po yung biyahe niya, maluwag na, mabilis. Mas maganda bumiyahe ngayon kasi maluwag na ang daan. Mabilis, makakarating agad. Tingin ko traffic pa rin. No, dahil ginagawa sa SLEX eh. Tsaga-tsaga lang para makakarating din naman. Mga kapuso, walang umiiral na sama ng panahon o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero asahan pa rin ang pagulan sa ilang bahagi ng bansa. Dahil pa rin yan sa Northeast Monsoon o hanging amihan na umaabot sa Northern at Central Luzon. Gayon din ang Easterlies sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Quezon at Mindoro provinces. Malalakas ang ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Maaari ding ulanin ang iba pang bahagi ng bansa. Nagdudulot ng stress sa mga house pet ang maiingay ng mga paputok ayon sa Batangas City Veterinarian. Nagiging balisa rin daw ang mga farm animal tuwing nakakarinig ng maiingay na paputok. Narito ang report ni Paul Hernandez. Walang dudang happy ang marami sa pagsalubong sa New Year. Pero may mga kasama rin tayo sa bahay na stress ang inaabot kapag nakakarinig na ng nakabibinging ingay ng paputok ang mga alaga nating hayop. Sabi ng isang veterinarian, higit na sensitibo kasi ang pandinig ng mga house pets. Makokontrol natin yung ating emotion, pero ang mga hayop hindi nila nakokontrol yan. Para hindi maging balisa sina Bantay o Muning, dapat na may pagtataguan ng mga ito sa loob ng bahay. Makatutulong din kung magpapatugtog ng nakakakalmang music. Bigyan din ng treats o mapaglilibangan ng mga alaga para ma-divert ang atensyon nito sa ibang bagay. Sa umaga pa lang daw, ipasyal na ang mga alaga para pagdating ng gabi, mabilis na silang makakatulog. Siguro mas maganda may collar at saka may leash. Kasi pag walang mataguan pa loob, lalabas yan, tatakbo sa labas, makakawala. Bukod sa ingay ng paputok, dagdag sa nakakaapekto sa kalusugan ng mga alaga ang usok. At kung hahayaan lang na malanghap ng mga ito ang usok ng paputok, pwede silang mahirapang huminga. Maging mga farm animals, nababalisa rin sa mga malalakas na firecrackers. Kailangan titibayan na ang tali pagdating ng New Year's Eve. At saka sa atin namang tayo mga nagpapaputok, tayo siguro maging responsable. Payo ng eksperto sa mga fur parent, ilayo ang mga alaga sa mga firecrackers at iba pang pyrotechnic devices. Pwede naman daw salubungin ang bagong taon ng puno ng saya. Huwag lang daw kalilimutan ng tender loving care sa mga alaga. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Base sa pinakahuling monitoring ng PHIVOLCS, umabot sa mahigit 9,500 na tonelada ng sulfur dioxide ang inilabas ng Bulkang Taal noong December 26. Katamtaman ang pagsingaw nito na umaabot sa 900 metro ang taas at napadpad sa Timog Kanluran. Walang naitalang volcanic smog o VOG sa palibot ng bulkan. Samantala, nakapagtala rin ang isang volcanic tremor na tumagal ng 2 minuto. Nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal, kaya mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island, lalo na sa main crater nito, maging ang pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Panalong Best Picture at Best Screenplay ang pelikulang Firefly sa MMFF 2023 Gabi ng Parangal. Kinilala rin bilang Best Child Performer si sparkle artist Ewen Micael. Narito ang report ni Hazel Alviar. Pakiramdam ko, ang bata ako, buhay. Mga story ng nanay ko. Big winner ang pelikulang Firefly ng GMA Pictures at GMA Public Affairs sa Metro Manila Film Festival 2023. Best Picture! Firefly! Ito ang
tinanghal na Best Picture. Nagwagi rin ang Firefly sa Best Screenplay. Best Child Performer naman si Sparkle child star Ewan Micael. Kasama ng cast ng Firefly na tumanggap ng award si GMA Pictures President Annette Gozon Valdez, pati si Senior Vice President for GMA Pictures and First Vice President for Public Affairs, Nessa Valdelion. We're just very thankful na nabigyan kami ng ganitong award. We're thankful na na-recognize yung hard work at lahat ng hirap na pinasok sa pelikulang ito. We're hoping na panoorin pa to sa mga hindi pa nakakanood kasi talaga namang magandang pelikula. Salamat at sa lahat ng buong production po ng Firefly. To our brilliant cast for bringing the characters to life. It's been a privilege to tell the story and sana po lahat tayo ay mahanap natin ng ilaw sa ating mga sarili. Kitang-kita rin sa mukha ng child star na si Ewan ang saya habang hawak niya ang kanyang Best Child Performer trophy. Sobrang saya ko po kasi first time ko pong makahawak ng ganitong award. Kinabahan ka ba? Well, kasi hindi po ako umaasa na ako yung mananalo kaya hindi po ako kinabahan. Anong tinawag na yung pangalan mo? Anong naisip? Sabi ko, Bakit naman natawag ng pangalan ko? So na-realize ko, Best Child Performer. Ang hiling ng GMA Pictures, mas dumami pa ang mga sinihang nagpapalabas ng Firefly. Nanalo rin ang pelikulang Gumburza para sa Best Director, Second Best Picture, Best Cinematography, Best Production Design, Best Sound Design, at Gat Puno Antonio J. Villegas Cultural Award. Nakuha ni Cedric Juan ng Gumburza ang award bilang Best Actor. Best Actress si Vilma Santos para sa pagganap niya sa When I Met You in Tokyo. Best Supporting Actress naman si Miles Ocampo para sa Family of Two. Best Supporting Actor si JC Santos ng Malyari. Nakuha ng pelikulang Malyari ang parangal na Best Visual Effects, Best Musical Score at Third Best Picture. Ang Kampon ang nanalo ng Best Editing. Best Original Song at Gender Sensitivity Award naman ang iginawad sa Becky and Badet. Best Float Fernando Po Jr. Memorial Award for Excellence at Fourth Best Picture para sa When I Met You in Tokyo. Kinawaran naman ng Marichu Vera Perez Maceda Memorial Award si Lily Monteverde ng Regal Films. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Mga kapuso, 4 na araw na lang, bagong taon na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.